Okay, habang nasa biyahe tayo, pag-usapan natin yung mga tingin kong pagkakamali natin simula nung nagkaroon tayo ng Dominar. Okay, ito yung costly mistakes. Unang-una, pabayaan natin yung kadena. Hindi natin siya na-maintain maigi. Nalulub lang siya pag nagpapa-PMS tayo. So yun nga yung nangyari, hindi tayo naglilinis. So nasira kagad yung stock chain natin. So costly siya kasi mahal yung palit ng kadena. DID na kasing kinuha natin, 520. Lagay ko sa description yung link nung nagbumili tayo ng kadena, tsaka nung nagpa-install kapag ka na inabot. Nasa 3,000 plus yung chain pa lang yun, wala pang installation. So kung na-maintain ko sana na maayos, pwede pa sana pahabain yung buhay nun. Kaso tamad tayo mag chain maintenance, paggastos tayo. Importante yung chain kasi pag tumigas na, maingay yun. Lalo na delikado kung maputulan ka sa biyahe. O kung maputulan lang, okay lang, at least pwede ka namang humanap ng rescue. Ang mahirap pag umipit yun sa pag kinain yung chain mo, so baka maaksidente ka pa nun. Pagka putol ka, imin siya, yun, delikado yun. So kaya yun nga, kailangan i-maintain natin maigi, huwag natin pabayaan. Sunod, yung itong hindi natin chine-check yung brake fluid. Kasi yung una, wala tayong masyadong makita dyan kasi nga puno. So hindi ko chine-check. Tataka ako, lumubog siya. May preno pa rin naman, kaso nga lang lumalim. So pero check ako Sir JC. Ay ka press, maluwag na, manipis na yata yung brake pads ko kasi lumubog na. Di ba ganun yun? Pag numinipis yung brake pads, lumulubog din yung preno mo konti. Yun, medyo malalim yung pagkalubog. Chinek niya, try daw i-bleed. Kapag bukas niya nung itong lagay ng brake fluid, yung reservoir na yan, wala na laman. So ang nangyari, tumatagas dito sa may sa may preno, yung parang piston doon. Siguro may naiipit kasi tumatagas doon nabasa siya ng brake fluid nung chinek up ni press. Kaya pero wala naman siyang cost kasi nung nilinis ni press wala namang bayad. Tingin ko kung sakali yun ang pinaka costly kung napabayaan ko pa ng mga ilang araw, kasi pwede ako mawalan ng preno doon. So yun, delikado yun. Wala nga ang cost sa paayos, pero kung nawalan ako ng preno sa expressway, baka aksidente ako, di ba? Hindi yun, mas magastos yun. Tsaka hindi mo mababayaran yung mga injury. Or kung mamatay ako, di ba? Walang kapalit yun. Nung ginawa ko ng Diyos, sinira na yung hulmahan Reject kasi. Reject yan, sirayan na yung hulmahan yan. So next, ito isa costly to kung sakaling napabayaan nyo, yung gulong. Ilagay ko yung mga link sa description. Lalagay ko lahat sa huli para makita nyo kung ano nangyari, kung paano inayos. Yung gulong, ang problema, bago na kasi yung gulong natin nun So yung stock tires, sulit na sulit sa atin yun. Umabot ng 20k odo yun. Solve. Maganda pa, hindi ako dudulas dun. Gusto ko yun So pinalit natin Batlax T32 Bridgestone. Umabot siya ng 16 plus, dalawa. Ang nangyari, lagi ako nag-check ng tire pressure bago umalis. Minsan napauwi ako, tapos mayroon naramdaman akong ibang kakaiba sa handling, chine-check ko yan. Yung hindi ako nag-check ng 2 linggo, yung maulan, yung nakalimutan ko ng buwan yun basta last year yun Sunod-sunod yung ulan, yung pag uwi mo pagod na pagod ka na, tapos basang-basa ka. Di ko na sa chinek, umabot siya ng 2 linggo. Nung chinek ko sa opisina, nagkataka ko, parang iba na talaga yung hatak. Yung pag-check ko sa opisina, na lang pala, parang below 10 na yung PSI sa likod So yun nga, kinontak ko yung chinek ko muna yung gulong kung may nakatusok, wala. So inisprayan ko lang tubig na may sabon, palibot, kung mayroong ang singaw, pati yung pito, wala. So tumawag ako kumontak ako sa tire guys kasi sa nila ako nagpakabit Sabi ko, may problema yung gulong ko, baka may warranty, covered ng warranty. Meron daw, dalhin ko na lang daw doon. May pasok pa ako nun. So
So kailangan man pumasok. So kinakargahan ko siya bago umalis. Kada papasok kinakargahan ko siya ng hangin. Eh no, isang beses pagpasok ko, napa-stuck lang ako sa parking lot. Pagtapos ng shift ko, pag check ko, tayo na below 10 na naman. Sabi ko ang bilis na. Sabi ko hindi na, baka masira na to. So yun nga, ginawa ko, nilagyan ko na nung ano, meron kasi tayo laging baon na ano, yung pambomba na may kasamang tire sealant. Konti lang inilagay ko. Yun, umayos siya. So hindi ko na dinala sa tire guys. Kaso, ang nangyari, ang pangit. Tingnan, ilagay ko yung video. Tingnan nyo kung ano nangyari sa gulong. Ang pangit ng kain. Hindi na tuloy siya pantay ngayon. Hinahabol ko ngayon. Pumapantay pa naman ng konti, pero meron pa rin eh. May bakas pa din. So mahal. Mahal yun kung sakaling natuluyan yun. Pagka yung sobrang pangit yung pagkapudpud niya, kailangan palitan na eh. So far okay pa rin naman yung handling. Kaya minamaintain natin palagi. Check natin lagi yung ano, hangin. Kasi mahal mapalitan ng gulong. Okay na yung gulong ko eh. Maganda na siya eh, kaso hindi na alagaan. So nagkaroon ng konting damage, pero pwede pa naman. Okay, sa gulong na pala tayo. So yun nga, pumangit yung kain niya. So hanggang ngayon, nagbayad tayo doon. So kapabayaan natin na yun. So sana makabawi pa yung kain niya. Mawala yung, basta may yung thread. Yung kain na sa gitna eh, hindi yung ano. Basta, tignan nyo na lang i-link ko yung video. Andun yung itsura. Pangit siya. Pero wala pa naman problema sa handling. So okay pa rin ako. So ilan na ba yun? 3, no? So yun. Yun yung mga mali natin na ginawa. Tsaka yung isa, hindi tayo naghigpit ng, hindi natin sine-check yung bolts. Hindi natin sine-check yung mga maluluwag na bolts. Hindi siya, tingin nyo, hindi siya masyadong costly, pero hassle eh. Sa sobrang vibration, hindi natin na-check. Nasa hangin, hindi natin chinek. Kahit natunog na yung ilaw dito, nasira yung bracket niya, nabali dahil sa maluwag nga, tapos nagbabibrate. Yun, nadali, putol. So ngayon, naka-improvise bracket tayo hanggang ngayon. Improvise hanggang ngayon, improvise pa din. Hindi siya masyadong costly, pero hassle eh. Saka nagbabibrate. Tapos ngayon, lagi naluwag. Kaya gusto ko na rin magpalit ng ilaw kasi sira na yung low. High na lang gumagana sa kaliwa. Pero pwede pa naman sana iliwanag niya eh. Pero wala eh. Saka mali din yung pagkakabit niyan. Nung pinakabit ko yan, dapat hindi sa, nakalagay kasi siya sa ano, sa crash guard, birutas yung crash guard, tapos dun kinabit. So dapat hindi ganun, kasi walang sumasalo ng vibration. Hindi kagaya ng mga iba na may kasamang clamp tapos ganun. Kasi yung clamp may goma sa loob yun, di ba? So nakaka-absorb yun ng, nakaka-dump yun, nakaka-absorb ng vibration yun. So dapat ganun. So kung magpapalit tayo, dapat ganun. Kaso kung gusto ko magpapalit sana tayo, gusto ko na yung ano, kasabay na yung crash guard para maganda. Arte, no? Hindi, gano'n, gagastos ka rin eh. Sabay mo na. Kasi medyo mahal nga. Nga, ito ka lang, nawawala tayo sa topic eh. Costly siya. Pero di masyado, bracket lang naman. Pero nasira rin yung ano, bracket nga, kasi di natin sine-check. Di natin hinihigpitan. Tapos yung isa, nagbabibrate. Natatanggal tong ano, kung alam nyo itong pinagkakabitan ng foot pegs, ito sa kanan, yung bakal dyan, lumuwag na. Kako ingay, tinanong ko yung press, parang may maingay sa makina ko. Tapos kinatok niya, pagtingin niya, maluwag yung bolts, malapit na matanggal. So isa pa sa wala masyadong gastos, diba? Pero costly yun kung natanggal yun sa expressway. So wala akong tapakan. So makaka-disgrasya pa ako sa likod, or kung tumama sa gulong ko yun, baka sumemplang din ako, diba? Delikado yun. Yun yung sinasabi kong costly kahit walang gasto sa paggawa. Costly kasi pwede ka maaksidente. Kaya aksidente hindi lang sa'yo yun, pwede ka pa makadamay. Kaya yun nga, hindi siya okay. So yun yung mga ano natin, kapabayaan, maintenance misses or check-ups. Kasi dapat
Dati kasi nang bago ako, lalo na yung motor pa natin si Bonnie, kada alis talaga chine-check ko yun isa-isa. Dito ngayon, chine-check ko na lang dito kay Sumi, ano eh, yung ilaw, mga ilaw. Tapos wala na eh. Ngayon, babalik tayo. Check natin yung mga liquid, yung langis, yung coolant, yung brake fluid, syempre. Syempre, learn the lesson the hard way. Yung mga ilaw, gulong, tire pressure. Check. Kinakatok-katok ko siya kung ano yung mga tumutunog, kung baka may tumutunog or may nagbabibrate. So yun lang, ito ang nakaraan, nakalimutan na naman natin higpitan tong nasa ilaw. Kaya nabibisit na ako eh, madalas higpitan. Gusto ko nang palitan. So ayun, so sana matuto kayo sa pagkakamali ko. Huwag kayo mag-miss, mag-check up. Kahit basang-basa na kayo pag uwi nyo, pagod na pagod na kayo. Check nyo na lang kinabukasan. Huwag kayong tatama rin. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Thank you ng matindi. Babayu.